May aga sa tanan. May isa ka tawo nga ngalan niya si Fred. Nagabantay siya sa isa ka katsindahan. Pero ini si Fred, tamaan ka suplado, pag tamaan ka tamaran. Di kapila na siya tani nga i-fire, ipalayason sa iya nga boss. Pero inabalang hesitate lang ang iya nga boss kay nang naluoy man siya nga wala sa makao ng iya nga asawa kag ang iya kabataan. Pero sa isa ka adlaw na notice ang regular nga mga customer nga wala na si Fred. Gin-interview sang ipamangkot sang customer ang tag-iya. Siya, sir, na-notice na ako nung wala na din si Fred. Siling ni sang tag-iya, siling niya, oo, gulpi mo lang one day, why na siya nag-report. Pinagsiling ang customer nga, sir, gapangita ka mo sang ibulos sa iya. Siling sang manager, siya kaahaw, may nabakantihan siya. Sa kabuhi, ambot ko kamo nga mga manubra, mabatyagan gidayhan sang tag-iya, mabatyagan gidayhan sang manager, mabatyagan gidayhan sang imo nga superior, kung wala ikaw na sa trabaho. Nasubuan gid ako nga magpungko kag mabatian nga kung kaisa nga may mga Kristohanon nga sila ang ginaugtasan sa ilang nga workplace. Kag kung kaisa kung gakabatian ko pagid nga iban leader pa sila sa simbahan. It's either sila ang pinakasuplado, pinakasuplada, sila ang pinakatamaran, sila ang pinaka-inefficient, sila uli permi late, ano pagid? Permi mo excuse, permi gapasian, tanan-tanan na lang gid nga diskarte sa kabuhi. Isa sini nga aga, aton ina i-discuss. Bangod kay ang aton gali nga pag-ubra sa isa ka establishment o kundi man ginalantaw pa sa niro. At hindi lang ikaw nga nag-ubra, pati ikaw nga boss, pati ikaw nga tag-iya, ginalantaw ina sa Ginoo. Kay nga ang pagkakristohanon hindi lang diri sa sulod sa simbahan. Ang pagkakristohanon isa ka lifestyle. So kung diin ka man kakadto, bisan ara ka pa sa Pluto, Kristohanon ikaw. Kag ang Ginoo ga-expect sang best sa iyo. So, basahon naton ang aton nga text sa sining aga. Dili kita sa wala na. Okay. Dili kita sa Ephesians chapter 6 verses 5 to 9. Basahon naton together. Ready? Begin. Bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ, not by way of eye service as people pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will as to the Lord and not as to man, knowing that whatever good anyone does, this will receive back from the Lord, whether he is bondservant or masters, do the same to them. And stop your threatening, knowing that he is both their master and yours is in heaven, and there is no partiality with him. Kabay pang Ginoo magpakamaayo sa aton pagtuon, sa giyapulong sa siningaga mag-pray kita na. Father, salamat gid nga makasimba kami. Nag-pray kami, dear Holy Spirit, nga buksan mo ang among tagipusoon, buksan mo ang among nananguna. Agud nga maintindihan gid namon kag ma-apply gid namon sa amon kabuhi. Gani amay, tabangi kami kag tani iba namon nga mga upod can come early so hindi nila ma-miss ang importante nga leksyon
na gusto nimo ihambal sa amon sa siningaga. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Now, sa aton mga visitor, bago pala kamo diri sa Masaba Christian Church, na notice ninyo, nga nagaubra kita subong sa aton series sa Book of Ephesians. Kag natunan naton sa chapters 1 to 3 kung paano ang Ginoo nagpalangga sa aton, nag-take care sa aton from eternity past, kag He promised to take care of us right now, kag even in eternity future. And that was why, kinasulit-sulit ko gid ni kada Sunday, nga ang Ginoo naga-expect sa aton that we must walk in a manner worthy of the calling to which we have been called. Amo to ginhambal naton, we were not called to sit. Wala kita gintawag sa Ginoo sa kaluwasan para lang magpungkok. Naga-expect siya na even though hindi tanayang personally mabayran ang ginahimo niya sa aton, pero ga-expect ang Ginoo nga i-reciprocate ta ang iya ginhimo sa aton. So kung hatag sa Ginoo ang iya kabuhi paagi kay Jesus Christ sa aton, ga-expect siya nga ihatag naman ang aton kabuhi sa iya. Kung gina-bless niya kita every day, adlaw-adlaw sa aton kabuhi, ga-expect man siya na i-bless naton siya, i-bless naton ang iyang ilikoton, sundon naton siya. Nag-amoy na, ang sa chapter 5, naghambal siya, kung may sundon kita, amo aton sundon ang Ginoo, ang Amay, because we are His children. Kag isa sa way nga mapakita naton ina ang aton pagsunod, amo ini ang pag-submit to one another because we revere the Lord Jesus Christ. Makita ang submit, basta mo na, pagpaidalong sa isa kag isa. No? Kag, nagtuon kita, last 3 Sundays, or pila ka Sundays, sa pila ka relationship, nga almost all of us ara dira, no? Amo na ang relationship between husband and wife, relationship between parents and children, and relationship between masters and servants. No? So actually sa una, ini siya ang husband and wife, parents and children, masters and servant, isa lang ni sila ka community. Wala man to sa una sa mga BPO. Usually na kuan na sila tribe. Siling Apostle Paul, siling niya, you submit to one another, nga sa inyong balay, sa inyong balay, ara ang tatay, nanay, bata, ara ang mga bulig. So amo ini ang picture na gusto ipakita sa Ginoo ni Jesus Christ, ipakita naton sa gwa, kag ipakita naton sa iya, nga sa aton relasyon sa sulod sang balay, makita ang pag-revere naton sa Ginoo. Nagisunod natin siya. So, anong sugo sa mga wives? Sila niya, wives, submit to your own husband. Why? Because ang aton mga husband may dako-dako nga task. First of all, isugo siya nga planggaon, even panginmatyan, ang spiritual welfare sa giasawa. Just like si Christ. Ginhatag niya kabuhi para sa church. No? So, amuna ang salvation, ang spiritual maturity. Ambot kita nga mga bana, amugin kita sina ka-passionate, nga makita nimo ang imo asawa nga nagatubo sa Ginoo, nga luwas na gid siya. At hindi lang ang spiritual life, but ang spiritual welfare. No? It nourishes and cherishes ang physical health, ang warm na environment. Amo na gali, hindi pwede gali naging pahigop mo siya sa bao, kinahanglan hindi man nga aso-aso nga magkalapalot, pero inang ginabahulay siya sa kadami sang sabaw. No, namin ginambal sa Ginoo. No, nakita gali nga mga bana, this is our role. No, hindi niya gali nga asawa, pangabudlay ako, i-endorse ko ako ang akong manggad sa imo. So, shopping all the way and happy. No. I-check mo gid kung okay pa siya ang BP niya or amoni. Ang ikaduwa, warm environment. Nakasadya sa inyo.
Makaistorya ka mo. Ha? Hindi nga ang ginistoryahan nyo lang ang balayran. No? O kung ang manugsukot. O kung, istorya pa man ka mo. Ha? In the same way, ang Ginoo man ga-expect. Nga ang mga bata should obey their parents. Nga ang importante ini, kaya sa Ginoo, ang obedience is very, very important. Kaya katungdom ka mo kay ginhambal ni Samuel sa kay King Saul, kay wala din sunod ang Ginoo. Sabi niya, the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. And because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Kaya mo nagali mga bata, kung wala ka mong ga-obey sa imong tatay, nag-rebelde ka mo sa Ginoo. Parehos lang na nga nagasimba ka mo sa mga Diyos-Diyos. No? So, abi ni mo, ari ka diri sa simbahan, nakasimba ka, pero rebelde ang heart mo kay mama mo, kay papa mo, do iba nga Diyos ang ginasimba niyo. Pero hindi lang na ga-obey. Ako, sige na, ga-obey for sila niya. Kinahanglan, gina-honor mo gid si nanay at si tatay mo. Because this is the first commandment with promise that it may go well with you and that you may live long in the land. Kinahanglan, gina-value mo si nanay mo. Gina-appreciate mo. Ambot mga bata this week, nakahambal ka mo namin pati kay nanay nyo. O kung puro lang ka mo reklamo. Kinahanglan i-practice mo din na, ay si nanay ko, amo-amo lang din na. O si nanay, sagad-sagad na siya magtumbling. O si nanay ko, namin na siya magluto. Ginapangita ko gitna ang iyan mo. Kung ano ang mga nanamian mo kay nanay mo, ano nanamian mo kay tatay mo, you should practice it. Hindi mo na paghulaton nga mapatay si nanay mo, mapatay ko si tatay mo, kung dito ka na dayo maglitanya, wala to o. Ang balon ka dayon nga. sa buhay si nanay mo, daw hindi man naam mo. And that is why sa isang Ginoo, kinahanglan ka mo ng mga bata. Learn to appreciate honor. But at the same time, naghambal man ang Ginoo sa mga tatay niya, hindi ninyo pagpaakigang ninyo mga bata, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. No? Kita nga mga tatay, especially kita nga mga tatay, dumdumon ninyo, ang inyong mga kabataan may kalag na. Kag later on, magatindog na sila sa tubangan sa Ginoo. Reminder ko ni sa akong kaugalingon, reminder manakon sa inyong mga ginikanan na mo inyo. Palihog. Hindi pag-i-allow nga masuffer for all eternity ang imo bata because tamad ka lang mag-ubra sa imo responsibilidad bilang tatay o nanay sa imo kabataan. Iwaton ko, mga tatay kag nanay, ambalon ko kamo. Unaha ang spiritual life sa inyong mga bata. Bisan hindi pa na sila magbugado, hindi pa na sila mga basta palangit lang. That is why ang ginhambal ko sa inyo ngayon, hindi pag-ialaw na mag-suffer sila sa ulitin sa impyerno. Kay tamad ka lang. Kay responsable lang ako. Mag-ubra sa akong role bilang pinikat. No? So that is why, kadumdum ka mo to, nga mag-discuss kita nga 5 faith catalysts. Kay ining 5 catalysts mo ni usually ang ginagamit sa Ginoo para nga nagtutong kita, no? Amo ni ang corporate learnings. Nagpamati ka mo wali, kasi hala kanami, no? Dason Christian discipline, no? But sa inyo nagabasa Bible, nagapangamuyo, hala, na challenge ako sa ginhambal sini nga bersikulo.
Christian community service, bangod nga, nag-get involved ikaw sa choir, nag-get involved ikaw sa camp, nag-get involved ikaw sa pangatag kape, kag dito ka, dito kami nakakita sang sa opportunity ko kala ka-bless ako kag nagtutong ikaw. Christian influence. Sa una wala man ako gana mag-monitor, nakita ko si Manong, si Manang, naupod kong akong classmate pag siya nagtudlo sa akon. O kung challenging circumstance, nagmasakit, na aksidente, kag dito ko na-realize ang pagkakinanglan ko sa Ginoo. And that was why last week nag-start kita sa aton nga family care group. Of course, iban sa inyo, nag-ubra ka mo sa inyong family altar, but we want to be intentional. Nga ato nga 5 catalyst, ma-impress gid naton sa aton kabataan every week. Ma-check di mo nga ang limani nga mga butang may exposure gid sila, no? So gipabangkot naton sa first day kadumdum kamo sila, nag-obey man kamo, brand na ni, ha? So pag gipabangkot ta sila, kamusta ang preaching sa Sunday, anong lesson mo sa Sunday school? Di nasadyahan ka man sa imo pag-stay sa church sa Sunday, nag-pray ka, nagabasa ka, kamusta nagabasa ka man Bible? You know, these are simple things na ginapamangkot naton sa atong kabataan. Pero dira mo ma-check. Na-check. Nga ikaw gali, utro man. Di ba? Isa na ako mag-gali, pag-istoryahan ay naman, ay dyan ka. May mga areas pa ko gali nga. Good, no? O, daw pang-active lang ko na yung mga areas ko nga dapat man nga i-improve. Dason, sa ikagawa nga aton nga meetings, kadumdum ka mo dito, gipabangkot dito, who are with you most of the time this week? Are people you are with regularly influence you for the Lord? Sino nga upod ninyo? Wow. Kung kaisa gali, busy lang ta, wala ikita sa may naupod. Dito mga balaan nga, ang ako gali bata, ang iya friend, amuna. You know, kinanglan ipamangkot gid ni. And lastly, how do you react or how did you react to negative circumstances this week? May dako nga problema nga natabo this week. Kaya anong imo nga reaction? Ano dito? Kaya mo makita nga masilin siya, nag-pray ko sa Ginoo. Nagpanic ko. Ay, nga ang bata ko wala nag-pray how? Sa ulihi gali. Kung may problema ni siya gali, hindi siya mag-pray. You see? Last, kagabi niya namon discuss. How excited are you to attend church this Sunday? How do you want to get involved this time? What are areas? No? What are the areas you desire to get involved in? Nasadyahan man lang po sa Bugay sa Ginoo, 3 kami excited. Kag may mga ministries kami. No? Siguro excited man ko sa akon nga role. Ay wala ko gali mahimo kay pastor ko. Pero kanami gid nga ma-check mo man ang bata mo, excited ka mo boss? Di mo siya, di ko iya, daw tamarang ko yan, adlaw ko, Ginoo, ang akong bata, amo ni siya. Buligi ko bi, nga ay hindi siya excited. Nga mapilitay pa kami. You know, all of these are very, very important. And that is why, sorry kaya naglawig ang akong introduction because hindi ko gusto nga ma-miss natin ini. Because sila niya, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Yeah? Kung ano ang gina-train mo sa imo bata, manginamo gina siya. Kung gina-train mo siya, ang ginapabayaan mo lang siya, pabayaan niya man ang kagalingan niya sa iyo. Kung gina-train mo siya nga kung ano sa gusto mo amo na. And that is why kamo nga mga manupakasal na ganubyan-nubya. No? Hindi ka mo magpakasalan na kung hindi mo mapakita, matutong ka sa Ginoo nga plangga mo Ginoo. Because you will just bring disaster sa imo balay. Kung wala ka gana sa Ginoo, kung wala ka gana nga pastaron ang imo pa, bubuon mo lang gid ang pamilya.
Mas plangga mo ang imo obra, mas plangga mo yung pag-eskwela, mas plangga mo ang imo auto, mas plangga mo. You will be destroying your family. Hindi man siguro magdumugay ka mo kay panggaanay ka. But you will be missing the beauty of marriage, the beauty of family as designed by God. Okay, kasi nga aga na, nakato na kita sa atong relasyon, sa aton ng mga employer sa inyo, may mga bully ka mo sa inyo balay, sa working ko. So, anong sugo naman sa Ginoo sa mga employees or sa mga slaves? Sila niya, bond servant, or actually, mga kwan sila, mga slaves, no, which is kadamo during that time. Ang hambal niya, obey. No? But silingon, magsalita ka obey, ginhambal nato man last time, nagapamatik ka, kag ginatake note mo ang ipaubra sa imo. No, hindi lang yan ang pamati, kag may option ka nga whether you will, obey or not. Gapamatik ka, kay gusto mo sundon. Sila niya your earthly masters. No? Ang masters na amo na kuno ang who had sovereign power, absolute authority, total ownership, and uncontested power. No, bisan ang tawo pa, amo na ang tawo nga wala ka sa may mahimo. Sila niya obey, obey, obey. So how should we obey? First of all, sila niya as one's attitude in obeying Christ. Ano dapat ang attitude natin sa pag-obey sa kay Christ? No? Sila niya umuni with fear and trembling. No? It expresses a desire to not come short of the discharge of one's duty. This is not so much a dread of the master, but a reflective of a genuine respect for the master's authority and consequently a desire to leave no duty undone. Inablang, ginasituit mo gid, hindi ka nakadlo ka, pero ginataka mo gid ang imong amo, nga hindi ka gusto, nga may mamiss ka sa iya ginsugo. Kaya kaduwa sila niya with a sincere heart. Mean to say, ang magsiling ka sincerity ng being motivated by singleness of purpose. Ang singleness of heart states the spirit in which the obedience was to be rendered not in formality or pretense or pakuno-kuno or hypocrisy, but in inward reality and sincerity with an undivided heart. But silingon, ang imo gali focus mo ini nga gusto mo i-please, gusto mo tanggaon ang imo amo. Amo ina ang reason nga naga-exist ka dira sa balay, sa imo employment, kay ginadayaw mo ang Ginoo paagi sa imo obedience sa imo amo. That is your form of worship to God in your workplace. Iambot ang inyo pang-ubraahan as if giga-worship ka mo sa Ginoo. Number 2, a slave of Christ. No, kablokan man ang slave as bad servant. Wala ka gidyapan. Wala kaya, hindi ka tag-iya sa imo kabuhi. Di ano na sila niya, singa not by way of not by way of eye service, no, means working when the master is watching, kag palagyo ka na dayon kun wala. Ambot pila sa inyo gadula-dula. Ma-time in ka, tapos mga hapitan ay. Dapat hindi. Ang Kristohanon, wala nagapalagyo. So kung ano ang istoryahan, situit nga kinasunod nyo gitna. Kadlaw-kadlaw din ang gobyerno. Sila slaves, sila niya, it is service rendered only for appearance sake. Sila niya, slaves were under more temptation in this respect than paid laborers, since they had nothing to gain materially from diligence. Kaya mga slaves, wala mas sila sweldo. Pag gusto sila yan, kahit wala mas mapirdiyon. Pwede sila mag-overtime or undertime, amo man nagyapon ila kahintangan. Pero siling
Siling ni Apostle Paul, kamo, bisan slave kamo, bisan wala kamo sweldo. Siling niya, don't work just to please the eyes of your boss. At siling niya, hindi lang ang boss mo, o siling niya, people pleaser. Pakitang gilas kada kung may nagalantaw nga imo crush, no? Lantaw kada daw kuno abi daw pisan ka, no? Pero kung wala sa galantaw, ano? Wala man, no? Kag siling niya, isa pa gid niya, doing the will of God from the heart, no? Ang doing, that is a present tense, no? Buot silingon, that will be your lifestyle. Ang will ni kuno means that one wishes or has determined to be done. Siling niya, ubrahon nimo ining trabaho mo nga wala lang nagapakita-kita sa imong boss or gapakita-kita sa iban. Kay gusto mo gid sa imo kabuhi nga maubra ang desire sa Ginoo. May isa ko ka survey nga sa Amerika ni nga on the average 34% of their paid time wala sila obra. No? Generally dito ko no. Di sumasuma ko man, di sumasuma ko man. Kung mag-spend ka lang 30 minutes a day sa CR, no? 5 minutes, 10 minutes, tapos make up, pick up ka, mamona. 30 minutes a day. 30 minutes sa 5-day work. 5-day work. We're nag-include ko na lang ang holiday kaya di ko kabalo kong pila. Pero sila nga mo ini, sa kada tuig, may 14 to 15 days ka. Ang equivalent nga nag-ubra, naging swelduhan ka, nga wala ka nag-ubra. 30 minutes a day. Na wala mo ko kasiling tanan-tanan, bisa sa CR ka, ga-ubra ka, wala man gid. Busilingon, pero kamo ba lang, nagareklamo nga, grabe, bira-bira ubra. Grabe, mo sa nino. O nag-rest ka 30 minutes, 14 days, pero kung mag-isa pagid ka oras, 30 minutes sa aga, proration mo na, sa busilingon, isa ka bulan, naging swelduhan ka, nga wala ka ubra. Why labot pagid sa imong alin? See? Abi mo, damo-damo naging kamubra. Kami ga-reflect man kami nga mga staff. Number 3, linya, as if you are personally serving Christ. Linya, as to the Lord and not to men. Ika namin isang word yun diri, paano kita, kung mag-serve kita sa Ginoo, pag wala sa man, linya, we are rendering service with goodwill. No, ang render service, it means to act or conduct oneself as one in total service to another. No, I'm at your service, sir. Ara ako, no, to serve you. Siling niya ang goodwill ko, no, amo ini. Siling niya, goodwill means describes a positive attitude exhibited in a relationship. A good attitude or a wholehearted zeal or willingness. It describes an eagerness that does not wait to be compelled. So inabilang kalima kapahambalon antes ka mag-iho. So hindi. Kaya dapat excited ka, focus ka. Kung ka-excited, dapat ganit, wala kang na ginasugo. Kaya nga, ang ginabantayan mo lang paano ko di mapalipay si boss? Paano ko di, andaman mo lang git, kaya di payo tigit ka sa focus service na ginahatag ko sa inyo. Pag sila niya, it also means we serve not just with readiness, but in a way that wishes one well. No, nga may handom ikaw, nga mangin maayo ang taong nga ginaserbisyuhan. Hindi kayo daw napilitan ka lang, kabay patani gabaan ka para hindi ka magkamakita, bisan isa lang kabulan. Number 4, sila niya convinced that one's labor is not in vain. Nga ma-serve kita, kay kumbinsido kita,
nga ang aton maayo nga pagserbisyo sa aton amo, aton serbisyo sa aton employer will not go in vain. Nga knowing, no, ang term na knowing, it describes one as having come to a perception or realization of something. Kay na-realisar mo, kay naintindihan mo, nga no, that whatever good anyone does, very, very cute, di ba ang meaning sa good? Kaya mo ini, because ang good silingon sa good diriya is means profitable, benefiting others. No, sa aton niya, good lang na yan sa aton, kung kakabenepisyo ta. Sakto? Maayo ya kung nakabenepisyo ko, dapro kung hindi ko kabenepisyo, hindi na yan maayo at anong ko na. No. Pisohanon ka. Sili nga kung mag-serve ikaw, kabalo ikaw, nga kung mag-ubra ikaw, kag makabenepisyo sa iban, sili niya, you will receive back from the Lord. Balusan ikaw sa Lord. You know, kung kaisa bala kita, ambot nga anang ngilin, gid kita nga makabenepisyo ang ibang nga tao. So, may handong-handong da, nakita mo nga handong-handong nga pungko-pungko mga tao da, ipatapas kay ginapungkuan. Ti ano gusto na ginansya mo? Ito? May mga amo bala nga ikwanutan na kay karon personal akong guard bala kinangan ka tindog gid the whole time. Kung bilog ng adlaw ba kana kapoy na siya, kung may maglukoto karon yawan na sa lagas kay kapoy na siya. Sakto? Papong ko Parang ako may magtinuntoda, may kusog paglagas. Kung kita sa aton pag-serve or whatever, see to it, nga ang kalipay mo, kay mabenepisyohan ng iba. Bisan diri. Kunya ako. Gusto na aton. Basta ako, amo ni, baala na sila mo. Siling sa Ginoo, ang ginapresyo, ang ginapakamaayos ang Ginoo. Hindi kay may gipobra ka maayos kung galingon mo. Kay wala sang tao, bisan rin sa kalibutan, nga ginapalakpakan, kay nagubra sila ka maayos sa iya kaugalingon. Kasi, bahawin nga tao, dalayawon, kay iya lang ginakaugalingon, ginapinsa riyan. Wala. Wala sang tao rin sa kalibutan nga ginaamo na, ginapalakpakan. Isiling niya, you will receive back when you serve for the benefit of others. Whether bond or free. ang word ba lang nga receive, kanang namian ko conveys the thought of getting something for oneself and carrying it off as wages or a price. Kaya ang verb ko na nag-implies not mere obtaining, but receiving and carrying away for use and enjoyment. So, hindi lang sila nga, you will receive sa sila nga price, pero siling, ga-imply ko nun nga after nga ma-receive mo, masadya-sadyahan kagid. And that is why, siling niya, kamo nga mga workers, always see to it, nga ang inyong mga amo nagabenepisyo sa inyo. This is the general rule actually. Hindi lang sa workplace, but even sa ato pag-alagad sa Ginoo adumdum kamo. 1 Corinthians chapter 15:58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Okay? Kung kaisa bala daw nangilin kita, mag-ubra para sa kayuan sa iban, sige, hindi. Ang imo nga ginahimo na, bisa magkatagalang galing cup of cold water. Siling niya kay utod mo na sa Ginoo, may reward ka.
Gusto ka may reward, volunteer ka, panghatag tubig, panghatag, nano pagikod kape. So, ano po yan, John? Mas dako-dako ka porsyento? Sakto? Tumimpla ka pag iced tea. Tingin mo ng mayo pag ang akon nga ginahok sa sininga sa aton nga church. Nga wala diri sang nga wala diri sang gakadto diri nga daw bisita. We are here to serve one another. Kung ano na makuha mo pumpo, yung hindi ka wala man na digira, guro, hindi man na di gasak nga ano. Yumi, hello, ano. Luwas kong apa pati ano yung ano ginanga magyum ka ka? Kaya di ka gilid. Hello, kamusta ka? May ang ginabantayan ko mga tsura niyo labi di ko ka yung lang ko bantay mo kung sino close mo isa gano'n ano naman kasakit yung tiyan niya wala man niga pila sa CR wala man no kaya lang kaw galingon ang ginalantaw kaya amo ko sinayabi gusto mo mangin malipayon sa imong kabuhi gusto mo nga mag-benefit ikaw pag ma-enjoy mo din. Work for the benefit of others. So mo na ganing hambal niya, bond servants or slaves, obey in everything those who are your earthly masters, not by eye service as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, work heartily as for the Lord, not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward, because you are serving Christ the Lord. For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done. And there is no partiality. Sa Colossians, galing, may siling siya, wala kang gayumda. Wala kang gaubra for the benefit of others, balikan again. Makibot ka lang din, balikan ka sa nila. Makibot ka sa ulihin na gawish ka tani, nga kaayuhan man sa mga tao. So, sa Ginoo, nga ikaw, how tubig gani, hindi ka gani manghatag. How yuhong gani, how kamusta gani, hindi ka manghatag. Tapos ma-expect ka. Siling ni Timothy. No? Kaya base may iban sa ato na ako yaya bala. Nang pwede na kuya, relax, chill na kuya sa akong trabaho. Well, ano ako nga daan nga amoy, amo akong Sunday school teacher. Siling ni Timothy, let all who are under a yoke as slaves regard their own masters as worthy of all honor, so that the name of God and the teaching may not be reviled. Those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Rather, they must serve all the better, since those who benefit by their good service are believers and beloved. Teach and urge these things. Kung ang imo gali ama Kristohanon or amo mo Kristohanon, mas the more pag namion mo, kaya ang benepisyo utod mo sa Ginoo. Wow. Kung kay Isaiah, gina-take advantage ta. One time may isa ka Kristohanon nga nagreklamo sa ako. Kaya ba? Ang isa ka Kristohanon, maulay man. Siyang pinakatamag, siyang pinakaamuni. Di mano ko bi. Di mga utod, ari ka mo dali. Be an excellent worker, kabudlay na makita kong amo mo. Pag siling-siling amuni, tapos ang lahain mo na, ikaw galing tagiya sa kwan. Nang abini mo, miyembro ko bala si, tapos, ay, membro mo na, katamad lang sila man. Kasi ko tani, makascore na ko tani para sa Ginoo na kuwan.
Maluoy ka mo sa pastor. Ha? Di mo saying gabi, what if ko ng akon nga master is bad? Pastor, hambal-hambal mo lang gid na, pero kung kilala mo lang gid ang akon na amo, han, kasusyos ang demonyo. Ay, bigyan matulon ang batakan. Siling ni Peter, servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. Kaya siling niya, for this is a gracious thing when, mindful of God, one endures sorrow while suffering unjustly. Siling niya, for what credit is it if when you sin and are beaten for it, you endure? Siling niya, but if you do good and suffer for it, you endure. This is a gracious thing in the sight of God. Siling niya, kung ikaw nag-aobra, kagingkigan ka, kahit siling mo suplado, pero bagay ka man lang gigigan, di anong benepisyo nila? Sakto? Pero kung gingkigan ka, kay ginobra mo ang insakto, namian ginay ang Ginoo. Kay may prize ikaw. And that is why makatuwa ako sa mga employers. Malang. Sige nga, masters, kamo mga masters. Sige nga, do the same to them. But silingon, pastor, hindi ko magpungko, ako na ang mangwan, ako nang mang-map, amo na siya, but silingon, ako nang mang-map. Hindi. No? Para sa akon, ang role na ginahambal sa mga masters nga do the same, amo ini. Nga kung mag-treat ka sa imong nga mga bata, kabataan, as one's attitude in obeying Christ. Kag ikaw nga master, when you do that, as a slave of Christ. And sa imo nga dealing, sa imo nga mga workers, as if you are personally serving Christ. Kag sila niya, kag convinced man ikaw that one's labor is not in vain. Amo mo ng attitude mo. Nga, ining mga tao, inang gina-deal mo. Kag amo man ang batasan mo dapat kung gina-deal mo si Kristo. Sila niya, stop threatening. Stop means send back to relax with the basic idea of relaxing the tension. Hindi mo patsakaon ang tensyon sa relasyon nyo. No? And this is a present tense. Kung silingon daw ginasubo ka. Hindi nga kada adlaw, katihintihin ang kwan mo daw, ang mata mo daw kwan. 20 metros, pero gadulot. Siling niya, threatening, but silingon, a warning that one will punish another. Siling niya, in context, the Christian master is to be careful not to throw his weight around. No, right? Wala kaguro kilala sa akon, pwede ka kaguro mo pagwa mo. Kasi amo ni. Siling niya, and not to be abusive or inhumane. Siling niya, knowing, convinced, kaya na-realize mo, he who is both their master and yours in heaven. No? Siling niya, kaisa nyo langgit ang tutuod nyo nga boss among Ginoo. So, kung bisan ikaw man ang tagiya, do paryosa na nga supervisor ka lang, empleyado, pero empleyado ka mo tanan sa Ginoo. Someday, hindi ikaw yung ultimate boss. Ang ultimate boss yung Ginoo. Pag sila niya, there is no partiality. Ay parang hindi mo si Mary, great grandson ka, na-trace mo nga, great grandson ka ni Pedro, kag ni Paul, there is no partiality. The Lord, to whom slaves and masters are accountable, is completely impartial. He keeps accurate records, and He will be judged by the perfect standard of heaven.
Okay, mga utod. Kamusta ka mo sa inyong trabaho? So, actually, na-mention ko ni nagwali ako sa January 14, 2020. Sa gatuon kita sa First Peter. So, let me give some reminders. Now, ang inyong trabaho, una sa tanan, dumdumo, that is a mission field. May mga unbeliever dira. Kung wala man mga unbeliever, may mga unbeliever kasululod dira. So, you are there you have a testimony to give. And that is why you need to give your best. Number 2, sa inyong workplace, you are there to be a blessing. Kasi ikaw yung isipan. Nakatingala ko na bala nga, may mga boss na, grabe, grabe yung bata ko. Pero, ang ila ba lang ang mga sumulunod, kasi ara ba lang, wala galalim. Nung naka-appreciate ko ina nga mga workers. Kita nga mga workers, kinanglan, masaligan man ta. Kabalo kita magpalangga sa aton ng buwan. Tingkay kabudlay gaya nga ang imo empleyado or ikaw nga ang imo nga boss hindi magpati sa Ginoo bangod sa batasan. Okay, again, mission field, may testimony ka, you should be a blessing. Especially kung hindi ikaw ang owner, nung may kasagad, bahis sa tag-iya. Ay, dapat yung mamyamo niya mo. Iyaman na iya. Tikunin mo na kumpanya sa ulit, isundo mo. Pero kung ikaw man ang owner, pamangkin man lang. Kag hindi ipag-awayang imo nga, imo sidekick, base mas magbanggaranon pag ina sa ulit sa imo. So, love that. And number 5, dumdumo natin nga steward kita sa atong trabaho. Steward ka man sa imo negosyo. Sa labton mo, may sa labton ikaw sa imo. Now, basiling ka what if ko nag-struggle ako? Now, number 1, kung bago ka pa lang, intindihin mo, bago ka pa lang mo. Mas-struggle ka gina, hindi ka balo. And that is why, kung bago ka, pamangkot ka na nga daan. Hindi kay 5 anyos, pagpamangkot ka pagyapon. So, give your best. Improve. Listen. Give your best. And number 2, basta hindi mo mahatag ang best mo, kay ang imo obra, 7 o'clock, alas 12 pulaw ka pa sa Korean novela. Or amo sini. Tapos mareklamo, ikaw nga, wala bigyan konsiderasyon si mami niya, kay gasakit ang ulo mo, ipilito kay mag-obra. Kay bilang magabi, naghampang ka. Hindi amoy na. Kaya ginasulduhan ka, tulog temprano. Because bisan, ano pa diraya, ang imo trabaho deserves your best. Pero kung budlay git, resign. Sakto, wala masagapilit sa imo da. Sakto? Resign. Sang sa halitan mo yan. Kung sa maputo yung imo nga boss, imagine mo, tag 2 million ang baligya mo lang niya 200. Pero if wala ikaw sa option, yung pastor na, hindi mo ko lima. Kung wala ka sa option, that must be the place. Give your best. Humbly do your best. What if yung people wala kaya gana mag-ubra? Ako lang gitbalaya ang wala maigo, kay wala man ko yung obra. Well, siling sa 2 Thessalonians chapter 3, verses 10 to 11, 12, for even when we were with you, we would give you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat. For we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busy bodies. Now such person we command and encourage in the Lord Jesus Christ to do their work quietly and earn their own living.
So, daw, tanan man gid aga tinguha, iban ga raket-raket, hindi man gid regular, pero raket-raket. Kasi sa Ginoo, hindi pwedeng, hindi kaya magubra. Do your work quietly nga, so that you can bless others. Hindi ka gito yung gusto nga may reward ka sa ulihi. Gusto mo, ang iban lang ang mga tao, ang ma-reward sa ang i-reward, kay ikaw yan, hindi ka gusto. Kubra ka. Hindi ba gito sila nga milyon-milyon yun? Basta kung may available, kubra. Ang galing sa aton, no? Sa inyong pamilya, hindi yung pagsagad, suyaan mo, batian mo kung ang bali pastor, buligi. Paano kami kabulig sa inyo? Anong pwede mo? Sagad ka magluto barbecue? Sagad ka mo sini? Or gusto mo, ikaw manugat sa mga bata at magdulong? Or amo sini? Anong bulig? Yung buligay ka. Ang budlay kong kaisa, ginaaway ka lang din, amo na yan, to. Yan ka. Yung buligan mo siyang pangita. Ginistorya mo man git. Kasi wala man. So initanan, at least kita mag-judge sa ibang na tao nga wala sa kubra. Kung nabuligan na siya. Na-encourage na siya. Pero sa inyo nga, wala pa sang available na kubra. Panita. Para mangin blessing ikaw. Namiaw ganito sa hambal bala ni Kwasi. Ano, gaya na kamo, ang mga kawatanda, ano, gaya na kamo pangawat. No? Pag siling niya, pag-ubra maayo. So that makabless man kamo. And this is why, liwaton ko man ni, mabalik ko sa aton ng mga nanay, ng mga tanay kag tatay. Balik naman po. Mga nanay kag tatay, tudloi ang inyong kabataan mag-ubra. Kaysa ulihi, kaluluoy sila. Hamak mo, bisan bugtaw, ikaw pa magbugtaw sa ila. Hindi na pwede. Tudloi, mag-ubra. Kaya kita man lang mismo nagaguba sa future sa atong kabataan by not equipping them to work. Kabalo sila mag-init tubig. Mabasig ka kasunog pang tubig. Ano nani? Let them wake up early. Learn skills. Kung magaba ang cellphone, wala na cellphone. Hindi, mag-garden ko siya o kung anong lipayo niya ako galing. Pamakuto nato mga parents sa atong galingon. Ano ayhan ang matabo sa akong bata kung wala na ako, kung wala na kami. Kaya nila. And that is why mga bata, you let them explore, let them talk to people, let them bless, train them to work, to help there is a church. Kaya kung hindi na sila ninyo pagwaon, kagpa-istoryaon, kagpabuligon, kagpabalason, you are destroying their future. Amuni kali ang meaning sang submitting to one another out of reverence of Christ. Kung dumduman mo, wife, submit to your husband as to the Lord. Husband, love your wife as Christ has loved the church. Children, obey your parents in the Lord. Parents, raise their children in nurture and admonition of the Lord. Servants are obedient as unto Christ. Why we have this? Because we want to show the world nga nami ang aton Ginoo. Bangod nakita nila sa aton mga relasyon, sa aton balay, sa aton trabaho. Imagine bala kung amo ini ang katabo sa inyo balay kag sa inyo trabaho. Kung say ka, Pastor, budlay na. Yeah, budlay na. Pero may promise ang Bible siya, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work
for His good pleasure. Kaya ginasugo ko ni buligan ko man kamo nga mahimo niyo gid. Nga muna, mahimo ninyo ini, una sa tanan ko nakatuo ka na kay Jesus as your Savior. Basi wala ka pa katuo kay Jesus as your Savior. Masay ka, Lord, nakasasala, magikugali, why pa ko kapangayo, patawad sa tanan ko nga sala sa imo. Patawara ako, Jesus. Luwas ako. Kaya ang Holy Spirit, ara dira maabot sa imo, kaguligan niya ka. Para nga makaubra ka, para makabless ka, nga magabenepisyo sa madamo nga mga tao, kag mag-glorify naton ang aton Ginoo. Kaya tandaan naton mga utod, God is the boss in the workplace. Employers and employees are commanded to obey, or else. Let us pray. Lord, tudoy kami na mangin maayong empleyado o kung mangin maayong nga boss, kay ikaw ang amon boss. Holy Spirit, tabang please. In Jesus' name, amen.